higit 18 trillion ang utang at tinatayang aabuti na ito ng 22 trilyon bago matapos ang termino ng Pangulo. Administrasyong Marcos ngayon ang may pinakamalaking pag-utang sa kasaysayan ng ating bansa. Thank you, Madam Speaker. Thank you, Majority Leader. Honorable Speaker, dear colleagues, it has been almost a year since the 2025 SONA. Isang taon na ang lumipas, halos. Nang marinig natin ang mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos. Isang talumpating lumika at nagmulat sa mga mamamayan sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bayan. Mga multo at maanumalyang proyekto na pinondohan ng 19th Congress sa loob ng 3 taon. Pagsasabwatan ng pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan sa Kamara, sa Senado, sa DPWH, sa DBM, at kung sino-sino pa na nagtatago sa anino ng mga makapangyarihan. Matindi ang naging babala ng Pangulo. Matapang ang kanyang salita noon. Ngunit ngayon, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba ang punot dulo ng nakawang ito? Sino ba talaga ang mga nagsabwatan? Sino ba talaga ang mastermind? Sa darating na Hulyo, muli na namang haharap ang Pangulo sa bulwagang ito. Haharap sa sambayanang Pilipino para sa kanyang ikalawa sa huling SONA. At mahalaga na maipaalala sa kanya ang mga sinabi at ipinangako niya noon na hanggang ngayon ay matyagang hinihintay ng sambayanan, subalit nananatiling pangako lang. Ang nais ng bayan ay katotohanan, pananagutan. Ang nais marinig ng mamamayan ay sagot sa mga ibinunyag ng Pangulo noon. Subalit sa paligoy-ligoy na mga salita ay tila ba hangin lamang dumaraan. Ang pagpuna ay mahalagang bahagi sa isang demokratikong pamahalaan. Hindi ito sagabal sa pamahalaan, kundi isang sandigan upang matiyak na ang bawat polisiya ay tama at higit na para sa nakakarami. At ang salapi ng bayan ay nagagamit sa pagpapaunlad nito. Kung mataliman ang aking mga pahayag, ay dahil lubha ng malalim ang sugat na dinaranas ng sambayanan. Hindi man maaring manahimik, magbulag-bulagan o magbingi-bingihan habang lugmok na sa kahirapan, korupsyon, at kawalan ng pananagutan. Kaya ngayong hapon, Mr. Speaker, Madam Speaker, I rise before you to reveal the true state of the nation. Batay sa aking pananaw at sa mga pananaw ng maraming mamamayan, mga ordinaryong mamamayan na nakakausap ko sa araw-araw. Isang estadong kinasadlakan ng ating bayan, gawa ng kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Naunawaan ko na ang Pangulo ay hindi naranasan gaano ang kahirapan. Kaya't narito ako para tulungan siyang maunawaan ito. Madam Speaker, after almost a year after the SONA speech of President Marcos Jr., here is the sad state of our country. Sa ekonomiya, 2025 gross domestic product, GDP, 4.4% from the projection of 5.7%.
2025 last quarter GDP, 3%. 2026 first quarter GDP, 2.8%. 2026 whole year GDP projection, 4.1%. President Marcos, for the last 4 years, failed to realize our GDP projections. Inflation now is at 7.2%. And according to the experts, this May, aabot na ng 8% ang inflation rate. Dollar now is almost at 62 pesos. Investor confidence index is negative 23%. Bagsak ang stock market. Umangat ang antas ng unemployment. Umangat ang kagutuman. Nalulugi ang maraming negosyo, lalo na ang construction at construction supplies. Higit 18 trillion ang utang at tinatayang aabutin na ito ng 22 trilyon bago matapos ang termino ng Pangulo. Administrasyong Marcos, ngayon, ang may pinakamalaking pag-utang sa kasaysayan ng ating bansa. 9% taon-taon ang average na pag-akyat ng utang at kalahati lang lamang ang pag-angat ng gross domestic product. Tunay na masasadlak tayo sa kahirapan. From a rising economic tiger in 2016, during the time of President Aquino, now we are back to being the sick man of Asia. Naiwanan na tayo ng ating mga kalapit na bansa. This is due mainly to corruption and the failure of the Marcos administration to address it squarely. Our neighbors survived the Middle East geopolitical tensions, as shown by their GDP and inflation rate. Pilipinas lang ang tunay na naghirap. Pilipinas lang ang patuloy na maghihirap. Sa infrastruktura at government spending, instead of sound policy reforms, what the public works did was to resort to optics. Kunwari, mag-iimbestiga. Kunwari, mag-iinspeksyon ng mga proyekto. Tinanggalan ng pondo ang lahat ng flood control projects, maging ang mga higit na kailangan. Kaya sigurado ako na ang baha, pagkawala ng buhay at kabuhayan ngayong tagulan ay mangyayari sa buong bansa. Pinababa ang material cost ng mga proyekto ng napakababa at hindi makatotohanan. Kaya 5 buwan na, wala pa ring procurement. Bagsak ang public spending, lugi ang matitinong kontraktor, lugi ang mga supplier, walang trabaho ang maliliit na construction workers. Sa edukasyon hanggang ngayon, wala pa ni isang classroom ang naitatayo. 180,000 classrooms ang backlog ng ating pampublikong paaralan. Political issues, unity. Yan ang pangako ng Pangulo bilang susi sa pag-unlad. Ano ang nangyari? Away sa Vice President, awayan sa Senado, damay ang hudikatura, nahati ang mga Pilipino. May dilawan, may pulahan, may DDS, may DDH, nag-iinsultuhan, nagmumurahan, parang ang mga grupo naging kulto ng pare-pareho. Ang presidential spokesperson, araw-araw may inaaway. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos? Ayuda, ayuda, ayuda. Higit 8 bilyon para sa mga barangay. 200,000 pesos kada isa sa 42,000 barangays ng bansa. Makatwiran ba ito? Equitable ba ito? Kailangan ba ito? Namomonitor ba kung tama ang paggasta nito?
Hindi para itong salapi na isinaboy sa hangin. 50,000 ang populasyon ng isang barangay, makakatanggap ng 200,000. Yung isang barangay, 1,000 lang ang populasyon, makakatanggap ng 200,000. Where is the equitability? 5 scholars to be determined by the barangay. Di ba dapat ang CHED o mga paaralan ang tamang magpatupad nito? Ang mangyayari niyan, awayan at tampuhan. Reklamo, kamag-anak lang ni Kapitan ang nabigyan 100K. Bahala na kayo kung saan yung gagastusin. Alam naman natin, barangay, pati SK ngayon, may SOP din. Sayang ang salapi ng bayan. This is patronage politics. Hindi makatwirang programa at walang magiging impact sa pagunlad. Ano ba ang kinakampanya ng Pangulo? Ang pagtaas ng kanyang trust rating o ang pagunlad ng bansa? Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip na mangarap at magsikap, naghihintay ng AIX tupad. Nakatanggap na 5,000. Ilang araw lang, ubus na. Ano gagawin? Nga uli. Pag dumaan sa barangay ang 5,000, nako, 2,500 na lang ang may bibigay sa tao. Pag matakaw yung barangay captain, 1,500 na lang. Diyan sa amin sa Caloocan, 1,500 na lang ang binibigay. 5,000 ang pinipirmahan. Party list daw ang nagbibigay. Ito po ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Isang pamahalaan na walang malinaw na direksyon. Isang pamahalaan ng walang sapat at matapat na solusyon sa pinakamabibigat na problema ng bayan. Isang pamahalaan na tila naubusan na ng vision para sa kinabukasan. Isang pamahalaan na halos hindi na makapagbigay ng pag-asa sa sambayanang Pilipino. Can we say that what is happening to our country today is the consequence of a failed presidency? Sa aking mahabang karanasan sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor, may isang prinsipyong hindi matatawaran. The buck stops with the leader. Hindi natin mahanap ang kalinawan at solusyon kung patuloy tayong magbubulag-bulagan sa tunay na nangyari sa halos 4 na taon ng Administrasyong Marcos. Hindi natin mariresolba ang krisis na ito kung patuloy nating itatanggi kung paano ninakaw, nilustay at pinagsamantalaan ang higit sa trilyong piso ng pondo ng bayan ng mga nasa pinakamatataas na antas ng kapangyarihan. Kaya hanggang ngayon, kababago-bago ang naratibo. Iba-iba ang palusot, iba-iba ang itinuturo. May ICI investigation, may ombudsman, may panukalang independent People's Commission, may Senate Blue Ribbon Report na pinag-aawayan pa hanggang ngayon sa Senado. Ngunit ang malinaw, ito ay cover-up. Cover-ups will require a series of cover-ups. At habang nalulunod tayo sa palusot, kasinungalingan at pagtatakip, lalong mababaon sa kumunoy ng kahirapan ng ating bayan. At sa huli, ang tunay na biktima ay hindi ang mga pangyarihan. Ang tunay na biktima ay ang mamamayang Pilipino na ang tanging pagkakamaliwa ay nagtiwala at bumoto sa atin. Madam Speaker, mahal natin ang ating bayan. I rise today not merely to blame, but to warn. Not merely to criticize, but to confront the truth. Sapagkat hindi na tayo maaring magpatuloy sa kasinungalingan. Hindi na tayo maaring magpanggap na normal ang lahat habang nasusunog ang bahay ng ating bayan. Our problem is not merely economic. Our problem stems from the kind of politics that we have allowed to dominate our country. Politics of patronage, politics of dynasties, politics of corruption, politics of convenience, and politics without accountability. I decided to deliver this persona speech to help President Marcos and this government face the issues squarely. Kailangan natin maging tapat sa bayan,
Hindi mangyayari ang nakawan sa ganitong kalaking kung walang pagpayag, pagkukonsinti o pakinabang ang mga nasa pinakamatataas na pwesto ng kapangyarihan. In my petition before the Supreme Court regarding the constitutionality of unprogrammed appropriations, lumabas ang mga saro para sa flood control projects, bilyon-bilyon, under the UA na may pagpayag ang Pangulo. Ang ating Pangulo ang may pangunahing may pananagutan sa problemang ito. Alam ko, maging ang ating Vice President may ambag sa kaguluhan na nangyayari sa ating bayan. Marami sa Senado ang nakipagsabuatan, nanahimik habang nangyayari ito. Kaya ngayon, yan yung punot dulo ng pinag-aawayan nila dyan. Alam ko rin po, dito sa Kamara, yung pinakamatataas na pinuno ng 19th Congress. Sa katunayan, ang committee chairman, si Saldico, tumakas na. Nagpapasarap na sa Paris habang lahat tayo'y naghihirap dito. Sa halip na magmaang-maangan, harapin natin ang katotohanan. Kaya ngayong hapon, sana makarating sa ating Pangulo. Pakinggan mo naman yung mga abang tinig. Sa SONA, sa July 27, ang nais marinig ng sambayanan ay hindi palusot, hindi pagtuturo kung kani-kanino, hindi scripted optics, hindi bagong palabas. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang katotohanan. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang paghingi natin ng paumanhin. Ang nais marinig ng sambayanan ay malinaw na plano kung paano wawakasan ang krisis na ito at kung paano ang ating mga pananagutan. Sa ating Pangulo, hindi siguro masamang sabihin ng diretso, you can no longer accomplish grand legacy projects in the remaining 24 months of your administration. At sa bigat ng kalagayan ng ating ekonomiya, mahirap paniwalaan na may sino man sa pamahalaan na kayang agad baliktarin ang ating economic situation. Ngunit, may magagawa pa. Sa halip na itulak ang hakbang tulad ng CONAS na lalong lamang magpapagulo sa bayan, ang pinakamahalagang pamana na maaring iwan ng ating Pangulo ay ang mga tunay na political reforms. Maaring magsimula ang Pangulo sa isang komisyon na mag-aaral at mag-ahain ng rekomendasyon sa susunod na administrasyon sa kanyang successor kung paano aamyendahan ang 1987 Constitution sa isang tunay, malinis at malayang Constitutional Convention na maaring maipamana niya para sa kinabukasan ng ating bansa. Maaring bumuo rin ang Pangulo ng isang independent commission para turuwiran ng wakasan ang problema natin dito sa infrastructure at budget anomalies. Hindi para magtakip, kundi di bali nang wag na magparusa, matukoy na lang yung katotohanan para matiyak na hindi na ito mauulit sa kinabukasan. Maaring bigyan ng Pangulo ng maayos na pamahalaan after his term. Kung mabibigyan niya tayo ng mabuting mga leader sa susunod. Sa pamamagitan ng pagsulong ng mga reformang elektoral. Kabilang po dito, buong pakumbabakong minumungkahi na sana lahat tayong mga politiko, lahat ng kakandidato sa 2028, kailangan mag-submit tayo ng sinumpaang platform of government na pangangatawanan natin. At bukod doon, dapat para mabigyan natin ng political maturity, mayangat natin ang antas ng kamalayan ng ating mga botante, dapat mandatory ang debate sa lahat ng mga kakandidato. Kahit sino ka man, dapat humarap ka sa debate para malaman ng tao ang iyong kakayahan. At least sa Panguluhan, dapat 3 beses magdedebate. Sa pangalawang Panguluhan, dapat 2 beses man lang. Dapat pati senador, dapat pati kongresista, dapat pati mga governor, dapat pati mayor humaharap sa debate
upang maiangat natin ang kamalayan ng ating mga botante. At panguli, maaaring magpakumbaba ang ating Pangulo. May mas mahalaga sa pag-aaway. May mas mahalaga sa kapangyarihan. Gaano man nagkasakitan na, dapat ang manguna ay yung kapakanan ng bayan. Dapat manguna na ang Pangulo upang yakapin ang kanyang mga kalaban. Mr. President, sa July 27, taimtim akong makikinig sa iyo. Kasama ang buong sambayanang Pilipino. Tama na po ang optics. Tama na ang palabas. Tama na ang denial. Tama na ang cover-up. Be honest, Mr. President. Be sincere. Confront the truth. Lahat pwedeng pagsisihan. Lahat pwedeng magkapatawaran. Ang mahalaga, ang katotohanan. At sa huling 24 na buwan ng iyong pamumuno, Mr. President, mag-iwan ka ng kahit isang bagay na maaasahan ng sambayanang Pilipino. Hindi na legacy project ang hinahanap ng bayan. Katotohanan, pananagutan, reforma, at pag-asa. Salamat po.